Monster Trio walang kaalam-alam na nag-umpisa ng wasakin ng mga Holy Knights ang mga kagrupo nila. Bali nag-umpisa nga itong chapter 1146 sa grupo nila Colon. Nagtataka nga sila kung sino itong kaharap nila ngayon na si Ganku. Hanggang sa napagtanto nga nila na isa itong si Ganku sa mga intruders na umatake sa mga gwardiya sa kastilyo. At isa rin siya sa sinusubukang kidnapin ngayon ang mga batang giants. Nung marinig nga ni Ganku yung pagbabanggit ni Colon na galing daw siya sa human race, kinorek nga niya ito at sinabi niyang isa daw siyang god, which reference sa pagiging celestial dragon niya. Nung marinig naman ni Usopp yung pagkiklaim ni Ganku na isa siyang god, bumalik nga sa alaala ni Usopp si Enel. Kinwestiyon naman ni Nami si Ganku na kung isa daw itong god, bakit naman daw neto kikidnapin ang mga batang giants ng Elbaf. Hanggang sa galit na ngang tinanong ni Colon kung saan daw babalak na dalhin ni Ganku itong mga kaibigan niya. Bali sinat up nga lang siya ni Ganku. Sa kabilang banda naman ipinakita itong grupo nila Franky. Nagkaroon din pala sila ng kalaban na Nightmare Monster. At ito nga yung kamuka ni Zeus. Base nga sa sitwasyon nila mukhang si Franky nga ang nakapagpabagsak dito. Mabalik nga kay Ganku ni-reveal niya na kila Nami itong plano nila. At ito nga yung palalakarin daw itong mga batang giants at i-escort ang mga ito papunta sa Merijoa. Nung marinig nga ito ni Nami bigla siyang kinabahan. Same as Usopp bigla nga rin itong nakaramdam ng kaba sa revelation na to ni Ganku. Napagtanto naman bigla ni Jinbei na isang celestial dragon itong si Ganku. Pero as per Brook nga ang hinala daw niya mas mataas ang ranggo na itong si Ganku. Baka nga miyembro pa daw ito ng mga Holy Knights. At yes, kinumpirma nga ito ni Ganku sa harap nila. Miyembro nga daw siya ng Holy Knight. At dito inumpisa na nga niyang umatake. Gamit nga itong Devil Fruit powers niya dahan-dahan niyang pinapunta kay Usopp itong arrow niya. Nung mapansin nga ito ni Nami agad siyang gumawa ng aksyon. Gamit nga itong si Zeus umatake si Nami ng Thunder Shark, kung saan nakita nating nag-turn si Zeus into Black Shark. Pero itong atake nga na to hindi dumiretso kay Ganku, bagkos dinivert niya ito pabalik kay Nami. Kaya naman ang naging resulta nga nito si Nami ang nakuryente sa sarili niyang atake. Though ito nga yung inaasahan natin it turns out na niligtas pala siya ni Brook. Si Brook pala ang nakuryente. Habang nangyayari nga ito nagbitaw ng speech si Ganku na isang araw daw mawawala na lang ang mundo. At na-realize nga daw ito ng mga tao. Kaya naman gumawa daw ng paraan itong mga tao na to para malaman ng lahat sa mundo. Ang nire-refer ngang mga tao ni Ganku na gumawa ng paraan para malaman ng mundo itong impormasyon na to sila Professor Clover, Nico Olvia at itong si Dr. Vegapunk. Anyway, ang sumunod na umatake naman itong si Usopp. Gamit nga itong Skull Bomb Grass nagawa niyang patamaan itong si Ganku. Ang resulta nga nito nawala yung kalahati ng katawan ni Ganku. Nung makita nga ito ni Usopp nagsorry siya. Pero kung inaakala nga nila na tapos na ang laban nagkakamali sila. Dahil dahan-dahan ngang nag-regenerate itong katawan ni Ganku na ikinagulat naman nilang lahat. So mukhang tapos na ngang magpainit itong si Ganku dahil sa sumunod na panel nga nag-umpisa na siyang agresibong umatake. Gamit nga itong arrow niya pinunteriya niya kaagad itong si Usopp, pero hinawakan nga lang ito ni Nami at pinigilan. Habang nangyayari nga ito ni-reveal pa ni Ganku ang mas malaking plano nila ng mga Holy Knights. At ito nga yung magkakaroon daw ng malaking gera na malapit na daw mag-umpisa. At once na mangyari daw ito kung sino man daw ang papanigan ng mga giants ng Elbaf siguradong magkakaroon daw ng mas malaking advantage sa sinasabing gera na to. Kaya naman ito daw yung punto kaya sila nandito ngayon sa Elbaf. Ang subukang puwersahing umanib sa kanila ang mga giants. Nung marinig nga ito ni Jinbei napagtanto niya na ito daw pala yung dahilan kung bakit kinikidnap ngayon nila Ganku itong mga batang giants. Gagawin nilang hostage
ang mga batang to para sumunod sa kanila ang mga giants. Hanggang sa inatake na nga ni Ganku itong si Colon. Gamit nga itong arrow niya sinakal niya itong si Colon. Nung makita nga ito nila Jinbei at Brook agad silang umaksyon at umatake pabalik. Pero mabilis nga lang itong na-prevent ni Ganku sa pagdadivert niya ng atake sa mga ito pabalik. Kung saan ang naging resulta nga nito inatake nila Jinbei at Brook ang isa't isa. Sumunod si Nami. Mabilis nga lang siyang sinipa ni Ganku. Si Usopp naman ganun rin. Tinuhod lang siya sa muka netong si Ganku. At yes, ipinakita ngang hirap na hirap itong grupo na to kay Ganku. Sa kabilang banda naman napunta tayo sa iba pang Holy Knights. Si Saint Gillingham nga ipinakitang bumaba sa Walrus School, kung saan mabilis nga lang niyang natalo itong si Principal Kiba. Base nga sa mukha neto mukhang napuruhan siya ni Saint Gillingham. Si Ange naman hindi na makagalaw pa. As per Gillingham nga nilagay niya daw sa sleeping mode itong katawan ni Ange, hanggang sa may nakita ngang Dengo Denden Mushi itong si Gillingham. Base nga sa pagdidescribe niya dito mukha nga itong PA system or similar sa megaphone na kung ano man ang sabihin mo maririnig ng buong Elbaf. Bale sinet-up na nga ito ni Gillingham at pinagsasalita niya na itong si Saint Summers. Speaking of Summers napunta nga bigla yung panel sa kanya. Dito nga ang kalaban naman niya itong si Jaguar di Saul. Ipinakita ngang malubha ng sugatan itong si Saul, pero still nakatayo pa rin siya. Base nga sa paligid mukha ngang kagagawan ng mga tinik ni Summers kung bakit ganito kalala yung damage ni Saul. Kinumpirma nga rin ni Summers na kilala niya itong si Saul. Isa nga daw itong former Vice Admiral ng Marines na supposedly patay na daw dapat sa Ohara. Kung matatandaan nyo in recent chapters kasama nga ni Saul itong sila Robin at Chopper. It turns out na tinatago pala ni Saul itong dalawa na to sa loob ng buhok niya. Wag nga daw lalabas itong sila Robin ika ni Saul. Hanggang sa umatake na nga ulit itong si Summers na nag-cause ng pagbagsak ni Saul. At dito nagkaroon na nga rin ng speech si Summers. School, library, learning, tigilan nga daw ng mga giants itong mga kalokohan na to. Mandirigma daw sila. Nakasaad nga daw ito sa history. Ang plano nga daw magiging mercenary soldiers ng Merijoa itong mga giants na to. At dahil daw kay King Herald mukhang hindi na nila masasakatuparan pa itong plano na to. At sa huling panel nga ipinakita yung mukha ni Saint Summers na punong-puno ng pagsisisi, na para bang may malalim silang history ng dating hari ng Elbaf na si King Herald. At dito na nga nagtatapos itong chapter 1146. Bali itong patungkol nga sa koneksyon nila King Herald at Saint Summers, pati na yung iba pang pangyayari sa chapter na to, gaya ng naging laban ni Saint Gillingham at itong naging laban ni Ganku sa Straw Hat Pirates. As usual, pag-uusapan na lang natin sa analysis video natin, kaya stay tuned lang sa channel natin. So yun lang, peace!